Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa Hashtag Walk with Lan, ang channel na nagbibigay ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan ng Philippine politics. Ako si Lan at ngayon may mainit na topic tayo. Dilawang aso, Ronald Leamas, timbog kay Marcoleta, sino ang tunay na pro-China? Isang dating presidential advisor yan si Ronald Llamas na kilala bilang dilawang loyalist ni Aquino, biglang nahuhuli sa kanyang sariling web of lies ni Senator Rodante Marcoleta. Sa gitna ng flood control scandal kung saan libo-libong OFWs at kabataan ang apektado ng baha at korupsyon, si Llamas ay nagpapakalat ng chismis tungkol sa whistleblower na si Orly Gotesa. Pero sino ba talaga ang tunay na pro-China? Si Llamas ba na anti-China sa harap pero may hidden agenda? O si Marcoleta na nagpro-promote ng peace at economic ties with China para sa ikabubuti ng bayan? Ngayon, we will dive deep, fact-based, intellectual breakdown with a touch of wit. Para sa mga kabataan na tulad ninyo na nasa social media at sa mga OFW na nagpapakahirap abroad, ito ay para sa inyo. Stay tuned because this is couple of minutes of pure enlightenment. Hit that like button, subscribe, and turn on notifications para hindi kayo mawala sa laban. Alright, mga kawok, let's start with the basics. Sino ba talaga si Ronald Llamas? He's a political analyst now. Pero rewind tayo sa kanyang past. During the Aquino administration, siya ang presidential political advisor. Pero ano ang kanyang legacy? Scandals galore. Una, remember the pirated DVD scandal in 2012? Nahuli siyang bumili ng fake DVDs sa isang raid. Sabi niya, personal use lang daw at nag-apologize kay Pinoy. Pero come on, as a high-ranking official, you're supposed to uphold the law. It's like saying, I'm fighting corruption, but hey, cheap entertainment first. Witty, right? Pero seryoso, ito ay sign of hypocrisy. Ayon sa GMA News, he was not untouchable, but he avoided jail time. Bakit? Dilawan privileges. Pangalawa, the firearm controversy. May hawak siyang baril despite threats. Licensed daw, pero critics say it was overkill. Sabi sa Philstar, he became a liability to Pinoy. Now, fast forward to today, siya nangunguna sa pagbabatikos kay Senador Marcoleta at iba pang pro-peace figures. Sa kanyang interviews like sa Christian Esguerra show, he calls out senadors, mga senators na di sumusuporta sa anti-China resolution. Pero sino ang tunay na aso? Si Llamas na dilawang loyalist pushing US-aligned agendas na maaaring mag-lead sa war affecting our OFWs in the Middle East and Asia. Para sa mga kabataan, imagine ninyo kayo na Gen Z, gusto ninyong jobs and stability. Excuse me. Pero si Llamas, anti-China rhetoric. It risks economic ties. China is our top trading partner with $38 billion in trade in 2025 from recent data. Bakit ba siya galit sa China? Dahil dilawan siya, pro-US, timbog na siya sa kanyang bias. Ano sa tingin ninyo, mga viewers? Is Llamas a hero or a has-been? Comment down below. Now, the meat of the story. Ang flood control scandal, mga kababayan, libo-libong pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa ghost projects at corruption. Sa Senate Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Marcoleta, lumabas ang whistleblower na si Orly Gotesa, isang ex-marine na nag-testify tungkol sa bags of cash. Okay? Delivered to Saldico and Martin Romualdez. Ayon sa ABS-CBN at Inquirer, Gotesa testified on September 25, 2025 about suitcases of money from contractors. Pero biglang nawala si Gotesa. Ronald Llamas sa kanyang comments sa media like sa Facebook at YouTube, sinabi na even si Marcoleta at Mike Defensor don't know where Gotesa is. Implication, may cover up daw. Pero timbog si Llamas Senator Marcoleta defended Gotesa as the most credible witness sa hearing. Sa Facebook post at Senate records, Marcoleta pushed for transparency, issuing subpoenas to no-show contractors
Liamas chismis, walang basihan. It's like Liamas is spreading fake news to discredit the investigation na maaring makahulog ng Dilawan allies. Parang si Liamas ay yung classmate na nagchichismis sa likod pero nauhuli ng teacher. Marcoleta is the teacher here. Sharp, intellectual, at fact-driven. Para naman sa OFWs, ito ay tungkol sa corruption na nagre-resulta sa poor infrastructure, affecting remittances and family safety back home. Pause here. Ano ang susunod? The real pro-China twist. Sino si Senador Rodante Marcoleta? Abogado siya, TV host at politician na nagsimulang sagip party list representative. Now, Senator, since 2025, kilala siya sa paglaban sa korupsyon like sa ABS-CBN franchise, pero that's another story. Sa flood scandal, siya ang chair ng Blue Ribbon Committee dati, pushing arrest of corrupt contractors. Sa YouTube live hearings nga, no? He questioned OVP budget and flood projects, exposing ghost projects. He's not afraid to grill big names. Hindi po OVP, yung sa DPWH. At marami pang iba. At sa China, Marcoleta is a pro-cooperation. Sa Philstar nga, January 27, 2026, he met Chinese ambassadors Wang Xilian discussing economic ties, renewable energy from China's Three Gorges model to lower electricity cost. Para naman sa kabataan, imagine ninyo, cheaper power for your gadgets and studies. Para sa mga OFWs, better infrastructure from Chinese investment means safer homes for your families. Okay, critics call him pro-China like in Senate debates with Pangilinan. Pero witty rebuttal, bakit ba anti-China? China helped with vaccines during COVID, di ba? Built bridges like Binondo Intramuros. Marcoleta echoes peace, not war. He's defending Philippine interests, as he said. We are defending Philippine interests. Tunay na hero. Now, the big question. Sino ang tunay na pro-China? Not in a bad way, but pro-progress. Si Liamas po, he's anti-China, calling embassy trolls in suits. Pero, fact, his stance risks escalation in West Philippine Sea, potentially harming OFWs in sea, related jobs or trade. As dilawang aso, he's a pro-US alliances na maaaring mag-lead sa conflict. China is key to our economy. From Wikipedia and Philstar, Marcoleta pushes Code of Conduct, COC, for maritime disputes, green investments, waste to energy tech. Para sa mga kabataan naman, jobs in BRI projects like railways. Para sa mga OFWs, China employees. Millions of Pinoys abroad, better ties mean more opportunities. Si Liamas ay parang ex na bitter. Galit sa China, pero tayo ang magdurusa. Marcoleta naman, the smart partner for growth. Sa gitna ng 2026 politics, dilawan like Liamas are resurfacing to divide. From Reddit and Facebook, Liamas criticized for past scandals. Now using Gutesa issue to attack Marcoleta, pero tayo, kabataan at OFWs, need unity. Isang OFW sa China shares, fictional but based on facts. Thanks to ties, I earn well and send home. Avoid worst case, no to war, mongering. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. To sum it up, Liamas timbog sa kanyang lies ni Marcoleta. Tunay na pro-China, the one who brings benefits like Marcoleta, mga kabataan at OFWs, be informed, vote wisely. Thanks for watching. Like, share, comment your thoughts. Next episode po natin, more scandals exposed.
God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.